V1, 4v5 tuloy ang magaganap na depensa dito sa may bandang itaas. At alam mo naman, pag Fnatic Onyx ang kausap mo, napakatapang yan in a 4v5. Brusco, pwedeng mag-flicker, pwedeng mag-avatar of the Guardian. Ayan na yung sinasabi mo, pero yun sa ilalim ng torre magiging target siya. Another reroll preparation para sa dalawang post-war natin, and Brusco is down. Napalalim yata. Wala na minion wave ngayon ang side ng Fnatic Onyx Philippines, pero may dadating pa naman. And look at Kelra, nagdi-deal lang ng damage against Renegade. Nakatore naman ang isa at pumutok na rin ang lahat ng Holy Defense. Fnatic Onyx, mission successful. Nakakuha sila ng mga tore, lumaki ang kanilang gold lead. Nagbayad man sila ng buhay ng isa. Hindi naman ibig sabihin nun ay hindi nila nakuha ang kanilang gusto. Still, Fnatic Onyx ang nakakalamang 5,000 against Aurora MLBB at napakataas na pala ng damage na binabato dito ni Super Prince. Parang ano ngayon, ang difference naman is parang naging mas mabilis para sa Fnatic Onyx Philippines na mapaliit yung mapa ng Aurora, kasi sinabi natin, di ba, parang average game time nila kanina 15 minutes, 16 minutes. So with this 12-minute game time for Aurora, now's the time para maging aggressive sila against Fnatic Onyx Philippines. Meron na rin namang mga farm. So meron mga pokes na gagawin dito yung mga players para ma-zone out yung Aurora. At saktong-sakto nung si Renegade ang may pinakamataas na damage taken so far sa larong ito. Talagang siya ang humaharap para dito sa Aurora MLBB at hinahanap siya ng paulit-ulit. And gusto kong isipin dito, no, si Brusco, hindi siya nagdadalawang isip na bigwasan si Renegade from time to time dahil again, this is a gatot kacha. Kahit mahuli sa harap yan, may panakas naman. Oh, tsaka yung taunt din, na yung taunt skill niya is gamit na gamit against Aurora dito. So again, naghahanap ng pattern yung Aurora kung paano nila babalik rin yung sitwasyon. But definitely for Fnatic Onyx Philippines, yung pagsakop nila dun sa mga areas, yun yung nagiging mahirap para lahat ng mga pwedeng daanan, dinadaanan nila. The map control coming in from Fnatic Onyx. Talagang may isang humaharap, tapos protektado yung mga nasa likod habang umiikot sila. At ngayon na nga, with this lord, mukhang si Kirk nahanap! Okay, makunat ba talaga si Kirk? Makakapag-flicker out at bigla na nga dumating si Brusco, pero mapipigilan yata ng mga players ng Aurora na gamit yung ultimate. So nagamit na yung mga ultimate ng mga players again for some of the players. So panibagong reset yata para dito sa ating Lord. Eto na naman tayo sa mga sayaw na hindi na natin alam kung ano bang talagang steps. Kung single-single, double-double pa, pero si Renegade ditong mapapatay nung sumisingle-single, double-double na si Kelra. At tuloy-tuloy lang ang kanyang pag-dash. Chrono ship at makakadalawa pa nga siya. At si Yueke na umalis. Si Demon Kite na rin. At habang nangyayari ang lahat, Lord secured para sa Fnatic Onyx. Sakto na naman doon sa sinabi ni Umi kanina na every time talaga na merong ibang tinututukan, may ginagawa din pala yung ibang mga players dito na FNOP, kaya lumalaki palalo yung kanilang kalamangan. At parang kakatok pa nga dito sa may middle lane ng FNOP. Okay? Meron pa setup play. Ayan na yung setup play. At tatama pa kasi sa may ilalim ng torre, pero bigla rin nawala. Doon na si Yui, pero ang importante daw ay nabawasan na isang player ang FNOP. 1-for-1 ang naging trade, pero may Lord doon sa may bandang itaas. Magre-reset muna dito si Kirk, pero ang tatlong miyembro ng Fnatic Onyx ay nasa loob pa rin ng jungle ng Aurora MLBB. Nakita na dito si King Kong. It is a 4v4 scenario. Kaya si Edward ay medyo aaray, kaya makawala. Renegade ay pakapatay na rin. Double kill para kay Kellan. Unti-unti na ngang inuubos sa mga players dito ng Aurora. At kitang-kita natin ngayon na si Doming na lang ang natitira. Meron pa silang minion wave na inaantay, pero si Brusco ay patay na rin. Pero patay na si Doming. It's gonna be a wipeout for Fnatic Onyx Philippines. And a match point para sa kanila! Isang